you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live on this name, the light
lahat ng panahon, pupurihin kita. Ihahayag ng labi ko mga kabutihan mo. Wala kang katulad at di ka nagbabago. Sa lahat ng oras, Jesus, hinahanap ka. Sa lahat ng panahon, pupurihin kita. Ihahayag ng labi ko mga kabutihan mo. Wala kang katulad at di ka nagbabago. Salamat sa iyo, salamat sa iyo, salamat sa iyo, salamat sa iyo. Kay buti ng ginawa mo sa buhay ko. Salamat sa iyo, salamat sa iyo, salamat sa iyo, salamat sa iyo. Jesus, kay buti mo sa buhay ko. Sa lahat ng oras, Jesus, hinahanap ka. Sa lahat ng panahon, pupurihin kita. Ihahayag ng labi ko mga kabutihan mo. Wala kang katulad at di ka nagbabago. Salamat sa iyo, salamat sa iyo, salamat sa iyo, salamat sa iyo. Kay buti ng ginawa mo sa buhay ko. Salamat sa iyo, salamat sa iyo, salamat sa iyo, salamat sa iyo. Jesus, kay buti mo sa buhay ko. Salamat sa iyo, salamat sa iyo, salamat sa iyo, salamat sa iyo. Kay buti ng ginawa mo sa buhay ko. Salamat sa iyo, salamat sa iyo, salamat sa iyo, salamat sa iyo. Jesus, kay buti mo sa buhay ko. Salamat sa iyo, salamat sa iyo, salamat sa iyo, salamat sa iyo. Kay buti ng ginawa mo sa buhay ko. Salamat sa iyo, salamat sa iyo, salamat sa iyo, salamat sa iyo. Jesus, kay buti mo sa buhay ko. Jesus, kay buti mo sa buhay ko. Jesus, kay buti mo sa buhay ko. Good morning, Jesus! Jesus, kay buti mo sa buhay ko. Purihin ang Panginoon. Thank you, Lord. Sige, bago tayo magpatuloy sa ating pagbati, tayo po muna ipangunahan ng isang panalangin ni Pastor Fred. Masaya tayo ngayon. Ito'y panalangin masaya, ha? Diyos namin na buhay, you are not dead. This morning, guide us, help us, because we need you seriously. Kaya Panginoon, sa tulong ng inyong banal na Espiritu,
na malagi sa amin sa habang panahon. Mangusap ka. Kami pong lahat ay makikinig sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen. Okay. Yan, purihin ng Panginoon. Magandang umaga sa inyong mga kapatid at sa mga kapatiran natin na naka-online sa ibang bansa. Ano man ang oras sa inyo, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga. At salamat sa Panginoon at muli kami po ay bumabati sa lahat ng ating Comfy members, lahat ng ating the whole Comfy family. Ang Comfy North, East, West, and South, lahat po ng ating mga outreaches, lahat po ng ating mga prayer meeting, local prayer meetings, at sa mga mahal namin sa buhay na naka-tune in. Salamat sa Diyos at sa ating mga kapatiran sa ibang bansa. Alam ko po na kayo po ay nabibless araw-araw sa ating mga topic. Purihin ng Diyos. At hopefully, ito po ay palagian yung sa puso na tayong lahat, wala tayong inahangad, kundi tayo'y lumago sa ating pananampalataya. Yan. Sige. Bago po kami tuloy-tuloy na magpatuloy, basahin muna natin ang ating memory verse for the week. Ito po ay matatagpuan sa Ecclesiastes 9:10 sa New King James Version. Ang sabi po, whatever your hand finds to do, do it with your might, for there is no work or device or knowledge or wisdom in the grave where you are going. Ang ganda niyan, ha? Sa Tagalog po, ano man ang ginagawa mo, ipagbuhusan mo ng iyong buong makakaya, sapagkat sa daigdig ng mga patay na makasasadlakan mo, ay wala ka nang gagawin, at ni pag-iisipan man, ni pagbubuhusan ng kaalaman o karunungan. Yan, purihin ng Panginoon hanggang may buhay. Samantalahin po natin dahil sa land of the dead. Wala na. Hanggat buhay, Hanggat buhay. Hanggat buhay. mag-aral. Napaka-importante po ng ating pag-aaralan dahil ito po ay related dun sa ating memory verse na yan for the week. Dahil Meron isang nandyan. Yung in whatever you do, in words or in in deeds. words and in deed, dahil nadito ka pa, just Do it. do it. Sabihin nyo, just do it. Okay, Yan. tapos na. O sige. Ang ating pong topic ay yung naging topic natin last Sunday. Ito po yung ang tinatawag na zealousness at ang ating title ngayon is Zealous Worker. Tandaan po natin mga kapatid, kahit kayo po ay hindi katulad na sinasabi niyong kami ay mga full-time worker, lahat po tayo ay worker of the Lord. We are all workers in our own family. Lahat po ng mga namumuno sa tahanan, sila po ngayon ang pinakaministro ng kanilang tahanan. Kung ikaw man ay single mom o single dad, ikaw ang mamamahala sa buong kabahayan mo at napakalaki ng tungkulin mo para ipahayag ang salita ng Diyos sa iyong lahat ng mga mahal na sa buhay. Alam nyo, napakahirap po talaga na preach ka ng preach sa ibang tao. Samantalang ang naiiwan mo ang iyong mga mahal sa buhay o iyong mga mismong mga relatives mo, hindi ba? Kaya ang unang desire ng bawat isang manggagawa o isang disipulo o isang lingkod ng Panginoon o sumusunod sa Panginoon ay mahayag ang katotohanan at mahayag ang balita ng kaligtasan sa ating mga mahal sa buhay. Acts 16:31. Ano mo? Acts 16:31. Acts 16:31. Believe in Hindi, the Lord. Acts 16:30 yun, di ba? Believe 31, Acts in the Lord 16:31. Jesus Christ, you will be saved, you and your family. and your family. Yeah, oo, So tama. tayo ang 16:31. magiging witness doon sa ating pamilya. Kaya ang tungkulin ng bawat head of the family o sino ang mamamahala sa pamilya, father, mother o pinakamatandang anak, meron tungkulin na ipahayag ang mabuting balita tungkol kay Jesus. Oo, napakasarap po naman na maunawaan natin ito. Kasi, kaya ito'y napaka-importante sa ating topic na zealous worker. Gusto nyo bang kayo lang ang nasa langit at yung mga mahal nyo sa buhay ay nasa ibaba, di ba? Ang masarap yung makasama mo sila. Alam nyo, during the time na buhay pa yung ating spiritual mother, madalas sinasabi niya sa akin pagka nakatabi. Sabi niya, Nilda, tingnan mo yan. Yung mga tao na yan na sumasamba sa Panginoon, yung mga yan na kapatira natin, yan ang mga kasama mo sa langit. Di ba?
Kaya hangarin mo na yung mga member ng iyong pamilya, yung blood-related family mo, kasama mo rin sa ganito. Kaya yun po ang isang naging masidhi kong sa puso ko na ang buong pamilya ko ay masama sa ganitong gawain dahil talaga namang totoo naman yon. Imagine mo kung ikaw lang ang maliligtas, sasarilinin mo yung kaligtasan tinanggap mo at wala yung mga mahal mo sa buhay, lalong-lalo na si Pastor Fred noon. Imagine mo, ikaw lang mag-isa, kasi individual po ang ating kaligtasan. Hindi po pwedeng sabihin nga, ay, andyan naman yung asawa ko, prayer meeting ng prayer meeting, ligtas na rin ako. Hindi po eh. Kasi individual po ang ating salvation. Hindi po pwedeng ipahiram sa iba. hindi pwede, hindi ba copy-paste? Hindi pwede ganun. Hindi pwede eh. Talagang kailangan, kaya yung Acts 16:31, Walang suluwistang yung kaligtasan mo, gagamitin ka sa pamilya mo. Kaya maliligtas sila dahil ikaw nga, kaya nga yung sinishare madalas ni Minister Boy, nakukulitan na siya sa akin, hihiram siya ng pera mo sa akin, pero hindi ubrang humiram nang hindi nababasahan ng Biblia, di ba? Sasabihin ng ganun. Pero it pays. Wag ho tayong hihinto kahit na nakukulitan. Patience to Yeah, do it. kasama po yan sa ating kwan. Sige. Pastor Fred, bago tayo magpatuloy, tunto ako dito nung pinag-aaralan natin. Alam nyo ba na itong zealousness ay nandito po sa ating core values? Sa comfy core values. Kaya sabi ko, yung lahat pala ng scripture na itinatype ko dito sa zealousness, yun din ang itinatype ko doon sa ating core values. Sabi ko gano'n. Yung number 4 na core values natin, nakasulat doon, passion for God is passion for His Word. So, yung zealousness mo na paghahayag ng salita ng Diyos, that is passion. Kaya kanina tinatanong ko, ano ba yung Tagalog ng passion? Ang sabi nga nila alab ng pag-ibig o masidhing pagnanasa. Masidhing pagnanasa Hindi mo. uso yun. Hindi. Ha? Hindi uso. Hindi yung fashion. Letter F yun, pastor. Ito yung letter P. Ito ay passion. Ibig sabihin, masidhing pagnanasa mo. Kaya, yung passion for God is passion for His Word. Kaya kapag ka ang word na, ano ba yung sabing ganon? Go ye throughout the world and make them my disciple. Hindi ho sinabi lang yun sa 12 disciples of Jesus Christ. Hindi ho sinabi lang yun sa mga apostoles. Sinabi ho yun sa lahat ng disciples na susunod kay Kristo. That is the The Great Commission. last commandment of the risen Christ. Yes. Last. Sa Matthew 28. Kaya yung pong na yun, yung commission na yun, magagawa mo mismo sa pamilya mo muna. Di ba? Nakapag-outreach ka na, ang dami mong lahat ng tao, di ba nadala mo, how come na sila naniniwala sa iyo yung ibang tao, how come pagdating mo sa loob ng bahay, ayaw maniwala sa iyo yung asawa mo, ayaw maniwala sa iyo yung mga anak mo, hindi mo madala, ba't kaya ganon, di ba? So yun ang napakaganda. Maraming dahilan yun. Maraming dahilan, yes. Pero ang maganda doon, alam niyo po Pero kami huwag ka namang dahilan. Ha? Oo. Sa school po namin, kasi let us remember, we belong to the big body of Christ. Let us look at the big picture. Sa amin sa school, since we are a Christian school, ang lahat po ng teacher namin ay required na umattend ng prayer meeting. We have our prayer meeting every Friday. Lahat po yung mga teacher na yun, may kanya-kanyang community. They're all Christians, but they belong to different communities. At yun po ay hindi namin pinipilit na umattend sa comfy per se as a member. Kinakailangan lang sila umattend po sila sa amin dahil being an employee of a Christian school which is owned by us. So sila po yung ma-attend, pero pagdating po ng Sunday, we belong to different churches. So ibig sabihin, they have fellowship with one another. We have fellowship with one another as a Christian that belongs to the big body of Christ. And that is zealousness na iikukan mo na hindi porket, ay, may ina-attendahan na yan. Ang masama po, ito po, yung sa Romans 15:20. Nasa loob na sila ng ibang community, pipilitin mo pa silang maging member mo.
Hindi po yung ganon. Yan po ay nangunguha ka ng tupa na may tupa. Hindi ba? Sabing ganon nga ni St. Paul sa Romans 15:20, my desire or my eagerness is to preach the gospel to places where Jesus Christ has never been heard of. Doon sa mga lugar, ang dami po, the field is so wide, the field is so vast that we can share Jesus Christ to many people. Kaya ito pong GMJ ay napakaganda po nung ating ibinigay sa atin ng Panginoon, ibinigay sa ating mga leaders na magkaroon tayo ng ganito. Imagine mo, nakakarating tayo sa ibang bansa. Nakakarating tayo sa mga lugar na mga hindi pa nare-reach ng Word of God. At kahit na yung mga, alam niyo po ba sa amin, yung mga estudyante ni Teacher Tess, ni Sister Tess, siya po yung si Ricky Samson na madalas nag-on na pumapasok. Estudyante po niya yun. Hindi po, siya po ay physically may pero dahil sa GMJ, Kapatid ni kapatid po doktora niya na isang doktora namin, Win na Balyar. Win Balyar, na siya rin ay nasa CCF naman siya, pero nakikinig sa atin. Imagine mo, kaya yun po ang napakagandang nangyayari. Marami pa pong ganyan. Alam natin, ang sinishare ni Sister Ria, hindi ba? Yung mga dating member natin na na-reach out because of this. Bumalik. Yan yung isa sa seamlessness natin. Pumapasok yan. Hindi ba? That is our eagerness. Kaya ba hindi naman maihinto? Kahit na po yung aming ginagawa pagkagabi, hindi na namin maihinto yan. Kasi pag sinimulaan mo pa kasi, lalo na't may word ka kay Lord, intercession po naman kami kasi pagkagabi. Imagine mo, yung mga tao na 5 pages na po yun eh. Yung mga nakalista po doon, kahit na po gumaling na sila, ayaw pa nilang patanggal. Patuloy nyo pa rin kaming ipag-pray. Kaya yung pong pag-i-intercede, tuloy-tuloy po hindi na namin mahihinto yan dahil binigay sa iyo ni Lord yan. At maniniwala kayo, yun ang nagiging kalakasan. Kalakasan ng bawat isa sa amin dahil pagka ikaw ay nagbibigay na salita ng Diyos, ikaw mismo lalakas. Pag nag-preach po kami unang kinakausap ng Panginoon. Pati mga taga-ABS-CBN nakikinig. Pinuntahan ni Sister Des noong isang araw. Oo. Yun ho kasi Si isang Calma. pamangkin na nila doon sa by affinity. Ang actually si Ate Huling ang may kondon, mga pamangkin ng Ate Huling sa mga hipag niya. So, yun po ay empleyado ng ABS-CBN, mga kwan. Dahil yung kanyang tatay gumaling po. Sa totoo lang, yun po ay kwan. Lumakas, gumaling dahil palagi naming ini-intercede. Dahil kay Lord, si Lord ang Dahil kay Lord, nagpapagaling. si Lord ang nagpagaling. Pero ang sabi niya, they are acknowledging comfy through us and comfy through our GMJ kasi sinishare po din namin ng GMJ. Alam nyo, they are very blessed po sila. Nabibless po sila. And we are really blessed to hear the result of our zealousness in serving the Lord. Kaya yung pagiging zealous worker natin, wag nating hahayaan na mahinto. Kinakailangan, kumisan nga, hindi ba? May gising ba kayo na hindi parang lamya-lamya kayo? Di ba meron ganon? Pero kapag inawit mo to, bigla kang sisigla. Pagkagising, ay pagpapala.
dami po ng awitin ng coffee, nagkakahalo-halo na po ang tono. Pero salamat sa Panginoon. Lagyan mo ng yelo. Magaling. para- Alam mo talagang gumaling na po si Brother Arnold. Natatandaan niya po yung pinractice namin. Salamat sa Panginoon. Alam niyo po ba talaga namang napakasarap na nasa ganitong gawain? Kasi yung bang magka-tulong-tulong kayo, salamat sa Diyos. Sige, kami po ay magpapatuloy na sa ating pinaka-topic. Haba ng introduction, ano? Sige, babasahin po natin ang ating scripture for the day. Ito po ay matatagpuan sa Galatians. Galatians 5, 13, 15, and 16. Ito po ay malasakit ni Apostol Pablo dahil maganda ang kanyang layunin. Sabi niya, I want to tell you the truth. Ito yung malasakit ni Pablo dahil maganda ang kanyang layunin. Kasi yung ibang nagmamalasakit, nais na alisin kayo. Mahirap po ito. Kaya dinugtong ako na dahil maganda ang kanyang layunin. Verse- Galatians 4 yan. Galatians 4:15. Ito po ay noong kapanahonan sa Acts 9 na si Apostol Pablo ay halos mabulag at nagkasakit siya dahil doon. Pero sa awa at grasya ng Diyos. O ano man ang nangyari sa kanyang buhay, hindi siya tumitigil ng paghahayag ng mabuting balita, magandang balita para sa pakanan ng lahat ng tao. Amen. Galatians 4. Galatians 4:13. Alam naman ninyo ang aking pagkakasakit noon. Ang naging dahilan, kaya ko ipinangangaral sa inyo ang mabuting balita. Verse 15. Kaya, ang ligaya ko noon. Ano ang nangyari? Ako rin ang magpapatotoo na kung maaari lamang dukutin ang inyong mga mata upang ibigay sa akin. Kaaway ba ninyo ako dahil tinuturo ko ang katotohanan? Ito po ang magandang balita ng ating Panginoon na matatagpuan sa Galatia 4, 13, 15 at 16. Manalangin po tayo. Lord, you are the way, the truth, and the life. And no one goes to the Father except by you. Linawan mo po ang aming mga isipan upang kaming lahat maunawaan, maipamuhay ang lahat ng ito. Sapagkat kami masigla, masigasig, namumuhay bilang lingkod mo. Sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Amen. Ayan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po yung former seal lost, nawala yung dating mainit, maalab na paglilingkod sa Panginoon. Kaya pinapalo up po ni Apostol Pablo ang mga taga-Galacia dahil nagsimula sila sa tama, ngayon bumabalik sa dating ugali. Reminder lang, paalaalay gamot sa Taong nakalilimot. taong malilimutin. Yeah. Okay, sige. Yeah. Kung
si San Pablo, kahit na siya ay nagkasakit, yun nga, di ba? Nakita niya yung mga nakapaligid sa kanya, yung mga disipulo, na gustong-gusto siyang tulungan. Sabi niya, kahit na nakita niya, maaari nga lang raw yung mata ng mga ng disciples, ibigay sa kanya, i-pluck out. Sabi gano'n niya. Tayo rin, kuminsan, yung mga maliliit na bagay na nangyayari sa ating buhay, yung po ba ay nagiging dahilan para ka huminto ng pagiging zealous o pagiging masigasig sa paggawa ng gawain mo sa Panginoon? Yung ba ang nagiging dahilan para ka huminto? Di ba? Napakabigat po kasi yung trials o lalo na physical defect. Yung physical ailment, di ba? Ito po yung isa rin sa hindrance para ka talagang magkaroon ka ng tuloy-tuloy, zealousness sa iyong paglilingkod. Kaya nga sabing gano'n niya, yung maturing our passion into diligent pursuit ay napakahalaga. Ito po yung isang nag-share nito si Nick Ile na sabi niya gano'n, you mature our passion into diligent pursuit. Pag tinagalog mo kasi, yung masidhing o alab ng pag-ibig mo o masidhing pagnanasa mo na maglingkod sa Panginoon ay i-turn mo sa taimtim na pagpupursige. Ibig sabihin, the more na pagka yung mature kasi, medyo nagkakaroon ka na ng hindi ba pag sinasabi natin, hindi ba, hindi ba tayo nung lalo na bago kang attend, hindi ba, ng coffee, bago kang attend na After the Life in the Spirit seminar, may tinatawag tayong honeymoon stage. Lahat ng prayer mo, answered. Blessed na blessed ka. Lahat, answer niyan. Here comes ngayon na ang trial. Here comes na, dumating na. Ito na yung pagkakataon na magpapatuloy ka pa ba? Kala ko ba, hindi naman pinramis po mga kapatid, yung bed of roses. Ito po yung mararamdaman natin. Ito nga po kung ilang taong ka na ba kay Lord, sasayangin mo ba yung napakaraming taon na yan ng paglilingkod mo sa Panginoon sa pamamagitan lang ng isang trial na matindi? Tandaan natin, hindi po tayo permanente dito sa mundo na ito. Ang importante, madalas sinishare ko sa inyo kapag ka nanood ka ng isang pelikula, kay ako kasi meron akong masamang style Lalo na may mga ganyang Netflix. Nandun na ako sa dulo. Sa last. Tinitingnan ko agad kung anong ending Kasi, ayoko ba, ang haba, lalo na 16 episode, yung ganyan. Nasa number 16 na ako, kaya 15, 16. Titingnan ko na lang, gusto ko yung ending na kwan. Kasi, tayo, alam mo, ending mo Gusto mo ending mo, alam mo, na kay Lord ka na. Pero yung manggagaling, yung mangyayari, marami pong kontrabida dyan. Maraming mangyayari dyan. Yun ang ayoko. Kaya lang, pagka victorious doon sa dulo, babalikan ko siya. Excited na ako. Paano nangyari? Ganon din tayo. Kasi alam mo, eternal life ang pangako ni Lord na pupunta tayo tiyak kay Lord di ba? Pero yung dadaanan mo, yan ang hindi mo alam. Pero dahil alam mo na may kontrabida sa buhay, hindi mo daanan yun Pero that will make you mature. Yung mature yung passion natin. Sabi niya ganon, maturing our passion into diligent pursuit. Yung magdadalin tayo sa mas magandang pagnanasa o magandang team na pagpupursige para tayo ay lalong magsumigasig sa ating pananampalataya. Pag share kay Lord, ano i-share mo kung hindi mo dinaanan? Kaya natin pinagdadaanan yung mga yan, buhay na buhay ang patotoo mo. Ang hirap preach ka ng preach, wala kang sharing. Hindi mo naranasan, ano yung pinipreach mo? Di ba? Alam niyo po ba na ang preaching ay nabubuhay dahil sa karanasan ng isang nagtuturo? Yan po na kwan. Kaya putting that passion into action, that is where zeal comes in. Yan. Pag yung iyong pagnanasa na yan, ay nilagay mo sa action o ipinamuhay mo, diyan po darating yung tinatawag nating zeal o zealousness. Doon na po kasi yung zealousness means kasipagan. Hindi ka hihinto. Kasi yung pagnanasa mo, na may share mo si Lord, hindi naman uubrang, nandun lang ang desire mo, pero wala kang action. So, when the action comes in, that is where zeal comes in. So, yung pagkasipagan mo, kinakailangan, lalo ka maging masigasig.
Kasi hindi po pwedeng mangyari po yun ng walang action, mga kapatid. Kaya tayo, basta sasabihin mo lang na, yan, ito yung libro, basahin mo. Ikaw nang bahala dyan, itong Bible, magbasa ka. Alam niyo po ba, binigyan niyo ng weapon, pero hindi niyo sinabi kung paano gagamitin ng weapon. Baka turo sa... Baka mamaya, yung sandatang ibinigay mo, itusok sa... hindi mo tinuro kung paano gagamitin. So, meron pong follow-up. May follow-up. So, ang isang serious worker ng Panginoon, hindi po humihinto yan. Tandaan natin, kaya nga sinabi po, meron ako sinabihan minsan Sabi niya, alam mo, pag inumpisahan mo yan, hindi uubrang hintuan mo, pananagutan mo na yan, ishiner mo si Lord sa kanila, ituloy mo yan. May word ka ba nung nag-share ka? Opo, ituloy mo. Kung ano yung sinabi sa iyo ng Panginoon, you rather follow God kaysa tao. Kasi, bakit? Napaka-importante po kasi spiritual po itong ginagawa natin. Hindi mo po pwede, like this GMJ, hindi po namin basta pwedeng ihinto ito, mga kapatid. Kasi, nandito na po tayo. Nandito na po yung mga pagtuturo na ginagawa po ng aming community na sunod-sunod, nakikita nyo, merong pang follow-up. Experience sa mga tao. Spirit, ito po yun. Kasi, this is already our mission. Ang isa po sa aming yung core values is passion for God is passion for His Word. Kaya kung meron po kaming ganito, ginagawa po namin, we put it into action, and that is seriousness. So, meron pa po yung number 2 namin na core values is patience to seek and save the lost. No, baka mapunta tayo doon sa nandiyan na po Corban. tayo. Oo. Mamaya na tayo mapunta Sige. roon. Okay, sige. Marami ang nahihikayat natin na maglingkod sa Panginoon. Kasi ang paglilingkod, hindi lang itong ganito. Marami ang klase ang calling. And there is an affirmation kung paano ka tatawagin. Tulad sa kay Gideon sa Judges 6. May mga confirmation yan. Ngayon yung mga bagong naglilingkod sa Panginoon. Earnestness of new priest. Ito yung mga bago. Kasi marami tayong nahihikayat, maraming nakikinig sa umaga, maraming nakikinig sa tanghali, paglinggo. Lahat ginagawa na ng paraan and every facet for preaching the good news. Deuteronomy 18, verses 6 to 7. Ito po yung galak at nais at marubdob na gusto ng mga bagong worker o bagong nakakapakinig ng magandang balita ay maalaman la kung ano ang kanilang gagawin. If a Levite moves from one of your towns anywhere in Israel where he is living and comes in all earnestness to the place the Lord will choose, he may minister in the name of the Lord his God, like all his fellow Levites who serve there in the presence of God. Doon po sa verse 8, meron maganda. Blessings of other Levites o mga kapatid niya or workers. Kasama yung mga bago sa mana na kanyang tatanggapin. So, everyone receive all the blessing what is due to them. Kayong mag-alaala, hindi tayo ginugutom ng Panginoon dahil tayo tinawag. Umaapaw ang ating refrigerator. 3 po yung refrigerator namin sa bahay. Gusto ba nyo na isa? Nanganganak. Double door. Malakas lang sa kuryente, kaya ayoko na yun. Gusto ba nyo? Malakas sa kuryente. Malaki ang Sabi ko ron, saan birago. pakibilin na lang, maski piso. Ayaw pa rin, malakas sa kuryente.
So ang itinuturo dito, bago lumang worker, iisa ang layunin ng body of Christ. Walang aapihin, pantay-pantay sila. At yan ang ginagawa natin dito. Kaya ang sabihin natin sa ating sarili, praise the Lord. Amen. I am eager to serve God in every or any manner. Kung ako man ni Ulitin ko yung binasa mo, Pastor, ha? Para, sige. dito sa Deuteronomy 18, parang tayo to mga manggagawa. Pag ilalagay tayo sa outreach, pakinggan mo mabuti. If a Levite moves from one of your towns anywhere in Israel where he is living and comes in all earnestness to the place the Lord will choose, pagpalagay natin, na-assign ka sa nasugbo, yung ganyan, he may minister in the name of the Lord his God like all his fellow Levites who serve there in the presence of God. So, kapag ka si Lord mismo ang nagpadala sa'yo, meron ka authority para ka mag-serve kay Lord doon sa lugar na yon. Pero yung sabi nga ganon, kinakailangan, he comes in all earnestness. Ibig sabihin, maglilingkod ka nang may alangan maipadala ka pagkatapos ikaw ang magdadala ng kalungkutan doon sa lugar na yon. Kinakailangan kapag ka pinadala ka sa isang lugar, ikaw ang magdadala ng joy. Ikaw ang magdadala ng kasiglahan. Yun ipinakikita dito sa Deuteronomy 18. Kapag ka, sabi nga nun, where he is, yung pagka, to the place the Lord will choose. So si Lord mismo ang pumili sa'yo at pumili ng lugar kung saan ka ipadadala. Kaya kapag ka tayo po'y na-assign sa isang lugar, kinakailangan, yun na nga, nakakalungkot kapag ka unavailable at kulang po tayo ng worker, mga kapatid. Hindi, gusto ko lang ikwan yung kay Pastor, sabi mo gano'n, nag-uusap-usap nga kami mga manggagawa. Marami po kami nakikitang potential sa ating mga kapatiran na po pwede namang mag-full-time na. Ibig sabihin, hindi naman full-time to the point na kayo po ay talagang nandito. Kami po noon ay nag-full-time nang hindi pa kami committed talaga na as a full-time. Ibig sabihin, binibigyan po kami pinatatayo na kami, parang bilang coordinator ka nagsimula, hindi ba? So, pwede ka na during the time namin, ay ina-assignan ka na po ng isang prayer meeting. Sister, pwede mo nang hawakan yan. Kayong mag-asawa, pwede na kayong mag-preach, yung ganyan. Basta may authority po coming from our elders, from head, sa leadership. Isang pagpalay nating nasa labas na, hindi pa nyo kaya talaga na dito. Bigyan kayo ng itong Sabado na to, pwede po bang hawakan nyo to? Kasi alam na nakikita na, tumatayo na po tayo mature na Di ba? Meron ba kayo nakikita mga member na ganito? Mature na, lalo na sa mag-asawa. Yung isa tumutugtog, yung isa nagpiprits. Hinog. Hinog na. Ayaw lang pitas. Kinakailangan mapitas na kayo Bago diba? mabulok. Oo. Pitasin na. Kailan pa yung eagerness nyo? Di ba? Kailan pa? Kasi pag nabulok, babagsak na lang yan sa puno. Hindi mo Wala na, napakikinabangan. hindi mo napakikinabangan. Yun nga mga chiko namin, hindi na pinakikinabangan. Bagsak na. Gusto nyo bang ganon? Dahil hindi kinukuha. Pero pwede na po, yan po yung isang kinuha namin na nawa ay meron pong lalapit, sister, baka gusto mo kaming i-assign ganito. Kasi manggagaling po yung willingness sa inyo, kasi hindi po kasi ang naging thinking na ngayon, na kapag ka ikaw ay nag-full-time, meron ka ng love offering agad ng ganyan. Hindi. Ang pinakamaganda pong nag-o-offer ng kanilang service without any monetary talagang magsaserve ka na yung weekend mo i-offer mo kay Lord. How I wish ito pong seriousness na sinasabi namin ngayon, we are trying to raise up workers na from the start. Among our members who are already mature, matapit na pong mahinog at bumagsak sa puno. Kayo po ang pinupuntiryan namin dito. Kilala niyo po kung sino kayo. Kasi nakikita namin lalo na yung mga husband and wife, ang dami na O pwede po yun. Malapit lang po, sabihin namin kay Sister Ria, kaya yan sa lugar na yan. Itong isang prayer meeting na malapit dito, pwede mo nang patayuin yung mag-asawa na yan.
Di ba? Yung kapatid ko, Diyan naman Sister nagsisimula talaga eh. Tess. Sister Tess, pwede mo nang patayon. O yung pong kapatid, yung pong hipag namin, pinatatayo na ni Brother Cherry, actually yun eh. Doon sa kanilang hala-hala kwan. And they are really offering already their services. Doon po yun, ganun. At ang alam ko, yung hala-hala group natin, mga kwan na po yun. Yan na nga lang, puro na nga senior. Yun ang mga, Bakit yun, talaga na? sobra hinog nun. Sobrang ng hinog. Pero hindi sila yung, nagpapitas sila. Hindi po sila nahulog sa puno. Hindi. Nagpapagamit na sila. Yun po ang pinupunto namin. Huwag pong pabayaan na kayo po ay hinog na, pabayaan yung kayo mahulog sa puno nang hindi po kayo nagagamit. Pagdadaan nga pag Huwebes yun eh. Oo. Yan po isa yung Pastor, pa-pray. seriousness o earnestness ng mga bagong manggagawa. Kasi dito ang title nga lang, earnestness of priest, but all of us are priest. Pagka ikaw ay naging bridge builder na going to one, ikaw ay, you are already performing the function of a priest. Yeah. Bridge kon ka eh. Pagbukas mo nga nung No. bintana ng auto eh. Ilan taong ka na? 90. Ikaw, ganun. Ganito. Pag-pray nyo kami. Salamat na lang sa Diyos. May itong mga taga-akay yun. Hindi nakakatayo. Ang pinadadala namin mga ministro po, mga bata, para taga-akay ng mga senior. Pero they are very useful, mga kapatid. Kasi lalo na kapag ka nakikita ng mga tao na pinupuntahan nila na ito yung mga matatanda na, and yet they are being used in the vineyard. Binagamit pa sa gawain ng Panginoon. Okay, kasi- Nakaka-bless po kaya yun, di ba? Merong mga naglilingkod sa Panginoon. Para silang grass fire. Ningas, hugon. Yes. Doon sa isang bahagi ng Biblia, doon sa Revelation 2:4, losing the first love. Parang sinabing, ito lang ang tanging sakit na sakit ko sa iyo. Hindi mo na ako mahal tulad ng dati. I love you before and now more and more. Di ba? Yun ang dapat. Di ba? Hindi yung in now, no more. Kasi dapat we should always be ready to serve as witnesses. Yan. Sa Ephesians 2 verse 10 po, sabing ganon. It is, sa Living Bible version, napakaganda, sabi. It is God Himself who has made us what we are and given us new lives from Christ Jesus. And long ages ago, He planned that He should spend His lives in helping others. So, kaya po tayo ay pinahaba ni Lord ang ating mga buhay. O kaya tayo po ay binago ng Panginoon. Gagamitin tayo. We should always be ready to serve as witnesses. Yung ating mismong buhay, yung bagong buhay na tinanggap natin sa kay Kristo, ito po ang maaring maging patotoo na tayo po ay magiging, yung magandang balita ay magiging credible. Ibig sabihin, may power po talagang salita ng Diyos. Yung Romans 1:16, it is the gospel. It is the power of God to save. I am not ashamed. Doon yung tatlong I am ni... I am eager. I am eager. I am, yung sa tatlong I am ni Paul, doon sa Romans 1:14 to 16. Diba? Malilimutin ako. Ano yung Oo. isa? Oo. I am not ashamed. I Sa am huli na yun, eager. I am eager. Oh, mag-isip muna kayo, mamaya na. Hindi, may Yung kanyan. Revelation 2:4, ang sabi daw, I am obligated. obligated. I am Obligated. eager and I am not ashamed. Ayun. Yan. Yung tatlong I am ni Paul, yung po yung seriousness ni Paul sa ministry. Nakita niyo po yung kapag kinuha niya, sabi niya sa Romans 1:14, I am obligated both to Greeks and Jews. So tayo, we are obligated to our family. We are obligated to all people. We are obligated to our neighbors to preach the gospel. And that is why I am eager to preach the gospel also to those who are in Rome, to those who are outside our family, in our office, in our neighborhood, in our whatever. For I am not ashamed of the gospel. Para ka bang ahente na hindi
Ikaw ba yung ahenteng hindi ka believe sa product mo? If you are really a Christian, dapat very bold ka para i-share mo si Lord. Ano? Bold ka. Kilala mo kasi. Ahente ka ng Toyota, ang auto mo, Mitsubishi. Mitsubishi. O parang ganon. Parang hindi mo... Kaya nga, ang isang silos na tao, unang-una, ikaw ay pamumuhay mo, ang mismong buhay mo, magiging witness to all, to everybody. So, credible ang witnessing mo because of what you are, of the new life that the Lord has given you. Kaya sabi nga gano'n, because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes. First to the Jews and then to the Gentile. Una sa atin, munang pamilya, sabi nga sa and then to all other people, to the Gentile. So, napakahalaga po nito na nakita natin yung... Kasi ang maganda dito, yung Biblia po, very truthful. Andyan po lahat yan. Hindi ho walang sikreto si Lord. Hinihayag niya kahit na yung kahinaan ng kanyang mga manggagawa nandito. Kaya kapag ka nagbasa po tayo ng Biblia, makikita mo, mapipicture mo yung sarili mo dito eh. Sino ka ba dito? Sino ka? Kahit nga po yung mga salbahe na gumawa ng mali kila Paul, nakasulat pa rin dito eh. So, ang pinakamaganda po dito, alin ang may choice tayo. Sino ka ba yun? Anong pipiliin mo? Ikaw ba yung magiging silos as a witness? Silos to serve the Lord? Silos up to on the end of your life? O ikaw yung hihinto na? Ayawan na? Diba? Hindi yun. Hindi tayo yun. Diba? Doon nga sa Ephesians church. Tama. Alam ko yung mga ginawa mong maayos, alam ko lahat. Alam ko yung mga pinaggagawa mo na gustong-gusto mo yung gawain na ibinigay ko sa iyo. Yet, I hold this against you. You have forsaken the love you had at first. Dati, mainit ka, masigasig, masigla, masipag. Pero ngayon, T-A-M-A-D. At ang T-A-M-A-D ay kapatid ng rubber. Magnanakaw. Nanakaw. Oo. Ninanakawan ang ng oras ang kanyang employer. Kaya sinabi ko noong isang araw, isang bagay sa opisina ang hindi nawawala. Relo. Orasan. Alas 4 pa lang, Paano yan? ganun talaga yon. Hindi. Kung talaga yan. Pero ang maganda Sa doon, mundo yon. sa mundo yon. Pero ang maganda doon, makikita ang kaibahan ng isang Kristiyanong manggagawa. Ang isang Kristiyanong manggagawa, kahit sumobra oras, hindi naghahanap yan ng, ay hindi, overtime na to, hindi naman nila ako binabayaran. Bayaran nila ako ng gusto. Magtatrabaho ko na maayos. Dito walang ganun, kahit hating gabi nga eh. Oo. May mga prayer meeting nga, gabing-gabi na eh. Oo. Kita nyo, yung amin pong isa sa manggagawang, very concerned po yan. Meron nga ano eh. Very, hi fans. May pinuntahan nga ako noong isang araw eh. Akala ko walang prayer meeting. Nakita ko may ano, may Manila paper doon sa. Merong isang dito na naka-assign. Saba, sister ano po ang nagpupunta rito. May diferensya pa yung nagpupunta rito. Yan. Narito Walking yun, distance yan. narito. May diferensya pa. Pero nagpa- masigasig na naglilingkod sa Panginoon. Yan. Yun nga yung sabi na, maghihinto ka ba dahil lang sa physical defect mo? Di ba?
Kasi Ito nga yung mara- kaninang word natin, si Pablo nga, hindi ba? Wi- Yung kanyang mata. Maraming doktor na pandemic doctor. Oo, di ba din na? Bayaan mo si Lord na magpan doon. Pero bago ho kami magpatuloy pa, sige, bayaan natin nga itong mga tao na to. Ito, pag-pray natin, maging mga full-time ito. Tawagin natin yung, batiin natin ang mga nagbe-birthday sa araw na ito. Ngayon po ay April 25. Sila po ay si Sister Eileen Encarnacion, Sister Joanna Aguilar, at si Sister Lenny Diaz. Sige, happy birthday mga kapatid. Enjoy your day. Sige, Brother Bong. Happy birthday mga kapatid. Yan. Meron po tayong mga announcement. May 11, malapit na po ito. Next, less than 2 weeks na, no? LSS po natin sa Prime Power, Cramsis, May 11 at 8:30 a.m. At kasabay po nito ay mangyayari rin ang May 11 ang ating LSS sa Terra Resort, Barangay Columbitin, Kuya po, Nueva Ecija Outreaches. Ito po ay kasama po ang ating mga outreaches sa Tarlac, Paniki, Capas, and Bulacan. Lahat po ng LSS na to ay open to all members except for Makati area kasi po yung Makati area natin, ang binibigyan po ng preference diyan ay mga empleyado po ng Prime Power at may 3 po kaming candidate from Makati Makati chapter. Yan. Kasi medyo yung depende po doon sa lugar na pagdadausan kaya hindi kami makapag-invite ng buong Metro Manila. At meron din pong announcement para sa annual flu vaccine, 4 strains, offered by Dr. Doc Monfidere. Ito po ay 1,200 per person on April 27. At ito po ay ito lang Sabado na ito. At Confi Parañaque, 1 p.m. po. Deadline of confirmation is today. Yan, 10 a.m. reservation. Today, gayan? Hanggang tomorrow morning po, reservation. O pwede po kayong tumawag para ho madagdagan kasi depende po sa dadali ni Doc Monfidere na flu vaccine. Hindi pwede. Hindi po, ano oo. yun. Kasi once na dali niya at kinakailangan i-dispose na po yon. Kaya hinihingi po sa inyo ang confirmation para po madala ni Doc Mon ang eksakto lang number of vaccine na dadali niya sa Sabado. Yan. Yan po ang mga announcement natin mga kapatid. At pakinggan po natin ang ating new repeat song for the week, Panginoon Aking Diyos, composed by Sister Nicole Villanueva, interpreted by Brother J.J. Orlina, and arranged by Brother Jess Atienza, and music by Brother S.J. Garcia. Purihin ng Panginoon. Sa hinaban ng lakbay na to, munti ka na akong sumuko. Ang landas walang patutunguhan. Ano ba ang kahahantungan? Ngunit salamat, ako'y natagpuan. Binigyan niya ng kapayapaan ang pusong sabik sa iyong pagmamahal. Panginoon,
punong-puno ng pag-ibig. Ika'y nasa isip, ikaw ang daan sa buhay ko. Panginoon, aking Diyos, siya ang tanging Panginoon, magpakailan pa man. Sa hinapan ng alapay na to, munti ka na akong sumuko. Ang landas walang patutunguhan. Ano ba ang kahahantungan? Ngunit salamat, ako'y natagpuan. Binigyan niya ng kapayapaan. Ang pusong sabik sa iyong pagmamahal. Panginoon, aking Diyos, punong-puno ng pag-ibig. Ika'y nasa isip, ikaw ang daan sa buhay ko. Panginoon, aking Diyos, siya ang tanging Panginoon, magpakailan pa man. At ngayon sa aking buhay, sa tuwin na siya'y nagbabantay, ang pag-ibig niya ay tunay at walang kapantay. Panginoon, aking Diyos, punong-puno ng pag-ibig. Ika'y nasa isip, ikaw ang daan sa buhay ko. Panginoon, aking Diyos, siya ang tanging Panginoon, magpakailan pa man. Magpakailan pa man. Panginoon, yan. Alam nyo yung awitin na yan, pag kinanta ni Sister Nicole at saka ni Brother JJ magkasabay. Ang ganda. Kasi pareho hong magandang mga boses nila, puro worshiper talaga. Napakaganda. Alam nyo, meron akong isang scripture dito na iba ang dating sa akin bilang manggagawa. Kayo rin mga kapatid, tignan natin ha. Sa unang Korinto 9:17 to 18, sabing gano'n niya. If I did my work as a matter of free choice, then I could expect to be paid. Pag sarili ko lang pagpapasya, ako may gusto. So, syempre okay lang. Kailangan, expect ko, suswelduhan ako. But, I do it as a matter of duty because God has entrusted me with this task. Pero kapag si Lord ang nagbutan sa'yo, may bayad o wala, you have to do it. Kasi, privilege po na mismong the King of Kings, the Lord of Lords, the King of Heavens,
Siya po ang magsabi sa'yo na, anak, gawin mo to. Meron po ba kayong nabasa sa Biblia na mga inappoint ni Lord na sila mismo ang nagpresenta sa Panginoon? Lahat po na nagpresenta dyan, medyo nung sagutin, binabalikan ng tanong ni Lord, kaya mo bang inumin ang, di ba, yung sa kapang ito, yung aking cup of suffering. Ginaganon nasosopla sila. Pero kapag ka, like, inutusan si Peter, hindi ba? Inutusan si Paul, hindi naman nila agad gusto yung mga gagawin nila Kasi alam nila, lalong-lalo na yung mga ibang manggagawa na Juan. Pero ang maganda doon, it is a matter of duty or it is a privilege. Sabi nga gano'n sa verse 18, what pay do I get then? It is the privilege of preaching the good news without charging for it. Kasi ang kaligtasan natin ay tinanggap natin ng free. So kapag ka tayo bilang manggagawa, if you are a zealous worker, lahat po tayo mga kapatid, sabi ko nga sa inyo, hindi lang kami mga worker, lahat po ng nakikinig. Kayo po ay mga by nature, if you consider yourself a disciple of Jesus Christ, you are all workers at the vineyard. And you have the privilege of preaching the good news without charging for it, without claiming my rights in my work in the gospel. So, hindi mo sasabihin, ay, kinakailangan. Naman, ang liit-liit naman ang tinatanggap ko pagkatapos ang dami-damang nung binibigay sa aking trabaho. Basahin po natin to. Wala dito nun. Wala nga. Oo nga, kaya nga Dito sinasabi lahat ang natin. manggagawa rito. Kinuha natin sa Contented with what they have. na contented ka talaga tayo lahat. Kung ginagawa ko ito sa sarili kong kalooban, ako'y may gantimpalang hihintayin. Ngunit ginagawa ko ito bilang pagtupad sa tungkulin sapagkat ito'y pinagkatiwala sa akin. So, napakaganda. Kaya kapag ka binigyan ka ng reward, ay naku, tuwan-tuwa ka na kasi alam mong galing kay Lord yun. Di ba? Hindi yun dahil sa tao. It did not come from any person or one. Hindi Kay Lord galing. Sabi ko na nga sa inyo, hanggang ngayon, nakaserox yung aking unang-unang LO Nung unang tanggapin ko yun. You know what anong naging feeling ko noon? Kaya yung seriousness natin hindi nagbabago. Kasi yung pong tinanggap kong unang LO na yun na pinaserox ko, that means that I belong. That I was given the privilege to serve the Lord, the King of Kings, the Lord of Lords. So, hindi ka basta po pwedeng pumasok dito sa Comfy nang hindi ka talagang kinuha ni Lord. Dito, bilang manggagawa, hindi lang Comfy po ang tandaan natin. We have the big picture, sabi ko nga, and Comfy is only one of the many ministries na naghahayag ng salita ng Diyos. Pero kung kayo po ay we belong to the family of Comfy at ikaw ay nabilang isang manggagawa, that is really a privilege, mga kapatid. So, yan po. Kaya sabi nga rin doon sa verse 27, so therefore, I harden my body with blows and bring it under complete control to keep myself from being disqualified after having called others to the contest. Imagine mo, na-share mo na sa lahat. Pagkatapos ikaw ang madi-disqualify, sila lahat naligtas pagkatapos ikaw huminto ka ng seriousness mo, napakabigat niyan. Sayang. Huwag nating sasayangin ang ating kaligtasan. Pastor. Sa Psalm 69 verse 9. For zeal for your house consumes me, and the insults of those who insult you fall on me. In spite of insults, mockery, in spite of sorrows, kailangan yung burning zeal natin hindi nawawala. Yan. Sa Tagalog, ang pagmamahal ko sa banal mong templo, matinding-matindi sa kalooban ko, sa akin bumagsak paghamak sa iyo. Imagine mo, talagang, yun ang talagang kinakailangan ng feeling ng isang zealous worker. Andun palagi yung excited. Alam niyo, meron ako isang manggagawa din, hindi ko sasabihin ko sino yung anong pangalan niya. Yung makikita ko siya, palagi siya excited pag nag-share. Tuwan-tuwa siya, lalapit siya sa akin pagkatapos, tuwan-tuwa siya, share na share. Yun yung
gusto kong makita talaga na, kumisan sabi ko, ay, sana palagi rin akong ganoon. Kasi, iba po yun, nakakahawa po yun. Yung sabi nga nung ating pag-aaral ng Monday, gusto niyong makahawa? Huwag yung inyong seriousness, huwag mo wala. Hindi ba? Yung po ang nakahahawang kaligayahan o yung nakakahawang trait ng isang manggagawa. Ano yung bulaklak na yun, maliliit. Yung dandilayon, yung sinasabi Dandilayon. mo. Marami na akong tinanong. Mga ospital, klinik, lahat. Meron dandelion na nakalagay na gano'n. Nakapicture sa kanila pero hindi nila alam ang meaning. Sabi ko, anong ibig sabihin niyan? Hindi ko po alam eh. Ako, nasa ospital ka pa naman, hindi mo alam. Yung pong dandelion, madaling makahaba yun. Pag yun eh, Hinangin. spring at hinangin, on the negative side, mahahawa ka ron, hahatching ka ron. Lahat ng Lahat. lahat ng dapuan nung bulaklak na yon, pan po yan, parang bulaklak na merong pan yan. Dilaw yan, dilaw na maliliit. On the positive side, kapag ito'y inahangin at napuno yung lugar, yung Mahawa yung word of God na ipinroklame mo, pinrits mo. maraming tao ang mahahawa. Maraming tao ang matatransform. Amen. Hindi lamang informed, but transformed people. Kailangan may seal talaga eh. Praise To God. acknowledge the Lord. Doon sa Hosea 6:3, let us acknowledge the Lord. Let us press on to acknowledge Him. Surely as the sun rises, He will appear. He will come to us like winter rains, like spring rains that waters the earth. Ano man ang mangyari, ano man ang kahirapan, meron isang katiyakan. May magandang gagawin sa atin ang Panginoon. Amen. Lahat naman si Brother Ali na tumawala. Kasi po ako madalas ako talaga sa Dagupan. At doon sa kina Minister Ali, istambayan ko po nung araw yon dahil meron akong kaibigan doon. Meron nag-share. Sabi sa akin, alam po ninyo, yung asawa ko, nagpunta sa abroad, iniwan yung 2 anak ko. Pinagbili yung aming bukid. Pamasahe. Okay. After 2 years, nagbalik. May dalang anak. Nagkaanak sa abroad. Iniwan yung anak sa kanya. Nagpapaalam na naman, mag-a-abroad na naman. Pinayagan umalis. After 2 years, may anak na naman. Binigyan sa kanya. Tinanggap na naman. Yung sin niya, in spite of everything that's happening in his life, hindi nagbabago ang pagmamahal niya doon sa kanyang asawa. Alam mo, alam niyo, binigay ko ito dahil isang tinitrain namin sa Chicago. Pagkabigay ko, biglang nagpaalam sa akin. Hindi ko magagawa yan. Uuwi na ako. Ayoko nang mag-worker. Sabi ko, bakit? Parang pinatatamaan mo ako eh. Wala akong alam sa buhay mo. Pinadala dito. Ibinigay sa akin ni Lord itong salitang ito. What's wrong with it? Hindi, uuwi na ako. Ihatid mo ako sa ano? Sana. Ihatid mo ako sa Greyhound. Sa Greyhound. Hindi ako sanay doon sa highway, Route 66, hindi ko masyadong
Pero sige, drive. Bago ako ibinaba sa Greyhound. Brother Fred, ano yan? Pahiram mo ako ng $100. Wala akong pera eh. Pinahiram ko. Salamat sa Diyos. Ibinalik naman. Pero hindi ko na nakita yung taong iyon. Kaya tayo, press on. Kung ano man yan nangyayari sa buhay, press on. Huwag tayong titigil. Ang umaayaw ay Hindi nagwawagi. hindi nagwawagi. At ang nagwawagi ay hindi umaayaw. Ang sabi ni... Sige, bahala na kayo. Praise God. Kaya nga sabing ganon, sa Philippians 1:18, it does not matter, I am happy about it, just so Christ is preached in every way possible, whether it is wrong or right motive. Kumisan po, hindi ba, ano bang motibo mong mag-share? Kuminsan, lalo na kung mali yung lugar na pinagpiprisan mo, mali yung grupong pinagpiprisan mo, pero sabing gano'n ni Paul dito, it doesn't matter as long as the gospel is being preached in season or out of season. Sabi nga gano'n, doon sa 2 Timothy 4:2. Napakahalaga po talaga na tayo bilang mga zealous worker, regardless of the situation, katulad ng sinasabi ni Pastor Fred, sasabihin ng mga dun sa pagkasinan kasi, talaga namang yung tao na yun na isinishare niya, ang dami pong nagagalit kasi sinasabihan ng tanga. Ang tanga-tanga mo, sabing ganon. Kasi nga, sino ba naman nga rin yung nasa matinong isip na hindi mo naman anak, eh tanggap ka ng tanggap at pagkatapos kinukan mo pa yung asawa mo. Pero, doon sa tao na yon, sabi nga doon sa, may isang nag-share sa atin sa forgiveness kasi, sino ba ang nagsasuffer? Yung bang pinorgive mo o yung hindi nagpo-forgive? Di ba? Kapag ka ikaw ang taong hindi nag-forgive, actually, kahit na sabihin mong gano'n, hindi kita mapapatawad hanggang sa magpantay ang aking paa, yung gano'n, di ba? Pag sinabi mo hindi ka mapapatawad, actually, ikaw ang nagsasuffer. It's not the person that you are not forgiving. Kaya napakahalaga na i-share natin ang salita ng Diyos, ano ba ang talagang dapat, dahil ang pagmamahal ng Panginoon, nung tayo ay pinatawad niya, binuran niya lahat ang ating kasalanan. Kaya kung tayo ay isang zealous worker, uunahin natin palagi ang Panginoon. At kaya sasabihin mong, unahin kong lagi ang Panginoon sa lahat ng panahon. Aking kukulitain ang aking pawari doon. Magpahanggang Muli lang kami alam niyo kung bakit kami natutuwa dito. Salamat sa Diyos, hindi na kwan. Pero kayo man, kung kayo po ay magiging manggagawa, alam niyo napakasaya po dito. Hindi namin sinasabi sa inyo na madali. Mahirap po, may mga hirap ang maging manggagawa. But if you are doing it for the Lord, palagi kang masaya. Kasi meron kang talagang meron kang reward na sabi niya, 1 Corinthians 15:58. Nothing we do in the Lord's service is ever useless. You will always be rewarded. In Jesus' name. Amen. Pastor, closing prayer. Tapos na ba tayo? Ha? Tapos na ba? Okay. Kuklose natin sa Isaiah 9:6 hanggang 7. Ito yung seal of the Lord. A child is given to us. A son is born unto us. And the government shall be upon his shoulder. He will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, the Prince of Peace. Sa 7, of the greatness of his government and peace, there will be no end. Amen. He will reign on David's throne and over his kingdom, establishing and upholding it
with justice and righteousness from that time on and forevermore. The seal of the Lord Almighty will accomplish it. In Jesus' name, we pray. Amen. Amen. Manalangin po tayo. Dakila naming Ama, inahihingi po namin ng tawad sa iyo. Ang aming mga kahinaan. Palitan mo ang aming mga kahinaan ng kalakasan at ang lahat ng ito'y magkakaroon kami ng sigasig, zealousness to serve you, O Lord. For you who just began the good works in us, you will finish it. In Jesus' name, we pray. Amen, Amen. and amen. Amen. God bless everybody. Magpasalamat tayo kay Jesus. Pagkat siya'y mabuti at tapat, siya noon, ngayon, at magpapalipad.